Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 22, 2025. Maikli lamang po itong ating live streaming kasi meron pong naglalaro sa aking isipan. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit bigla na lamang ginamit po ng Independent Commission for Infrastructures and DPWH. Isama na natin ang anunsyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong pagkakaso nga kay Congressman Martin Romualdez na ang punot dulo ay ang salaysay ni Orly Gutesa. By the way, bago tayo magpatuloy, ang ating National Bureau of Investigation and PNP ay pinapatupad na po yung warrant of arrest na inilabas po ng Sandigan Bayan kahapon. 17 po ito kasama siyempre si dating Congressman Saldico. Pero hanggang sa ngayon hindi pa rin po malaman kung nasaan po ito pong si Saldico. Balik tayo dito po sa katanungan natin, ano kaya ang nangyari, bakit biglang ginamit ng ICI at DPWH ang salaysay ni Orly Gutesa? Alam naman po natin na yung salaysay po niya, wala po itong bisa kung hindi po siya lalantad. Hanggang sa ngayon, hindi po malaman kung nasaan si Orly Gutesa. Ako, nais ko po talagang mapanagot lahat po ng mga balasubas sa ating gobyerno. Kung kasama dyan si Congressman Martin Romualdez, dapat managot siya, dapat makulong siya. Pero ang inaalala ko dito, kung ganito po kahilaw ang maaaring maging kaso kay Congressman Martin Romualdez, mababaliwala po ito. 'Di ba mga tol? Isasampa ang kaso o nirefer ang kaso sa ombudsman at ang ombudsman naman ay titingnan kung meron po bang bigat yung reklamo base po sa salaysay ni Orly Gutesa. Ayaw po magpakita. Kapag ka hindi po nagpakita itong si Orly Gutesa, baliwala po ito, lalabas po ito na parang optics lamang ang ginawa ng DPWH at ng ICI kasama po ng pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para sa akin, hindi po maganda na ganito po yung direksyon na tatahakin kapag ka meron pong sinasampahan ng kaso. Si Pangulong Bongbong Marcos na rin mismo ang nagsabi, 'di ba? Na hindi sila magsasampa ng kaso kung mahina. Hindi sila magsasampa ng kaso ng para lamang sa optics. Pero mukhang hindi ganoon yung nangyari. Ang nakikita ko tuloy dito, parang na-pressure ang ating gobyerno sa naging rally po ng Iglesia ni Cristo. Tandaan po natin, yung 2 araw po na rally ng Iglesia ni Cristo, ang panawagan po nila doon, mabilis na pagkakaso sa lahat ng sangkot sa flood control anomalies. Kasama po yung panawagan nila na dapat daw po bigyan ng pansin ang testimonya ni Orly Gutesa. At ito na nga tayo, ginamit ng ICI at DPWH ang testimonya ni Orly Gutesa kahit hindi pa po siya nagpapakita sa publiko. Kaya yan lamang po yung bino-brought out kong concern ngayon kung bakit po tayo nag-livestream mga tol. No? Ang malaking katanungan sa akin, bakit parang biglang nagbago ang ihip ng hangin na ang salaysay na ito ni Orly Gutesa kung tutuusin ay napakahina para po madamay at masampahan ng kaso si Martin Romualdez. Pero gano'n na nga po ang nangyari, yan daw yung primary na nagtuturo kay Martin Romualdez kaya po nila sinampahan ng kaso o inirereklamo sa ombudsman itong si Martin Romualdez. Again, uulitin ko lamang. Kung may kasalanan si Martin Romualdez, dapat managot siya. Pero kung sasampahan ng kaso at ang paniniwala may kasalanan siya, subalit hilaw naman yung isasampa ng kaso, kawawa naman tayo. Biruin ninyo, paniniwala may kasalanan yung tao, tapos sasampahan mo ng reklamo, mauuwi sa dismissal kinalaunan. Kaya ang gulo Ito ba talaga ay para sa pagsasampa ng kaso o para tulungan din si Martin Romualdez? Kayo po ang humusga. Binrout out ko lamang po yung nasa aking ang nasa aking isipan tungkol po dito. Dahil hindi ko talaga maunawaan. Pinipilit kong unawain na sapat ang basihan para po sampahan ng kaso si Martin Romualdez. Pero kung titingnan po natin yung mga sinabi ni Secretary Vince Dizon, walang ibang ebidensya maliban po doon sa testimonya ni Orly Gutesa. Kaya nga ang post ko po kahapon, dapat palantarin na itong si Orly Gutesa. Kung hindi po ito lalantad, di baliwala lang din yung isasampang reklamo kay Martin Romualdez. Di ba mga tol? All out na dapat tayo lahat dito no? Hindi ko pinagtatanggol si Martin Romualdez dito. Hindi nga ako kilala niyan. Hindi ako nakakapunta kung nang madalas sa House of Representatives panahon nung siya speaker pa. I am not connected in any way diyan kay Congressman Martin Romualdez. It happens lamang
na nung mga panahon na ako'y nagkaroon ng pangangailangan medikal, ay may mga tulad ni Maring Sen at ng hindi ko kilalang personalidad na inilapit ako sa Office of the Speaker, kaya natulungan kami sa aming medical expenses. Pero ganun pa man, wala ako talagang koneksyon sa kanya. Kaya ito, balanse ang sinasabi po natin dito. Kung may kasalanan si Martin Romualdez na ngayon paniniwala ng ICI at DPWH, dapat malakas yung reklamo nyo laban sa kanya. Otherwise, parang nagpapapogi lang sa harapan ng publiko ang dating ng ganito. Dahil mismong ombudsman nga ang nagsasabi, kapag ka hindi nagpakita si Orly Gutesa, hindi nila pwedeng ituloy, i-entertain itong reklamo na ito sapagkat alam naman natin na kung sino man ang nagbibigay po ng akusasyon o tumitestigo laban po sa isang tao, dapat ito ay patunayan niya sa pamamagitan una ng pagsumpa, partikular sa ombudsman, na lahat ng kanyang mga sinabi ay pawang katotohanan. Kasi yung panunumpa nitong si Orly Gutesa, ginawa niya yan sa Senado. Iba po yung panunumpa doon sa kinakailangang panunumpa niya sa harapan po ng ombudsman dahil ang magiging punto na kasi dyan, kapag ka inakyat ang reklamo sa korte dito kay Congressman Martin Romualdez, kinakailangan ng presensya nito pong si Orly Gutesa. Hindi mangyayaring magkakaganoon kung hindi siya magpapakita. Kaya ang hirap Parang nalalaro tayo sa ganitong sitwasyon. Ganun pa man, ako naman may tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka umaasa siya sa mga report sa kanya ng ICI at saka ng DPWH. Pero dapat alam na alam ng ICI at DPWH na yung reklamo nila kay Martin Romualdez hindi titindig kung hindi magpapakita itong si Orly Gutesa. Kaya sana dapat bago nila yan pinorward sa ombudsman, yung meron pa talagang ibang malakas na ebidensya other than the statement of Orly Gutesa, no? Sa huli, papalakpak dito si Congressman Martin Romualdez, mga tol. Napakasimple lang yan. Kapag ka hindi nagpakita si Orly Gutesa, walang kaso si Martin Romualdez. Pinagbibintangan si Martin Romualdez na kasabwat para sa kasong plunder, bribery at graft. Tapos yan lang ang ebidensya. Walang patutunguhan yan, no? Parang sinasatisfy lamang ang panawagan ng ilang mga grupo, partikular ng Iglesia ni Cristo. Hanggang dito na lamang at mahirap tong aking setting ngayon, nasira yung OBS ko, di ko magamit, di ko maipakita sa inyo tuloy yung nasa screen. Kaya maiksi lamang muna ang ating live streaming. Yan lang yung concern na pinapaalam ko sa inyo. Ewan ko kung kayo pong mga manonood natin ay hindi nagtataka sa naging pangyayari na yan, na biglaan na lamang sampahan ng kaso si Martin Romualdez, tapos ang ebidensya ay si Orly Gutesa, salaysay ni Orly Gutesa. Di ba? Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.